matapos mabasura ang kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ng Korte sa Amerika. Tila hindi na niya nanaisin pang magkaroon mulit ng hearing dahil matapos mabuko ang fake witness. Ang witness pa naman na Ontiveros na nooy nagpanggap pang patay at isang kriminal. Itong ang witness na si Maslog ay puro kasinungalingan ang mga sinasabi. Nang sinabi nga ni Maslog na naimbitahan daw ng dating Pangulong Duterte itong si Mayor Alice Guo sa Davao, ay wala pala itong katotohanan. Ayon kay dating Mayor Alice Guo, ang picture na itinuro noon na nag-iisang picture lamang nila ng dating Pangulong Duterte ay picture pa noong July 22, 2022. Noong mga panahon na yun ay hindi na presidente ang dating Pangulong Duterte at walang naganap na imbitasyon. Dito ay napahiya si Ma'am Maslog, kaya't nagpaalala si Senator Win Gatchalian na hindi dapat paniwalaan ang babae na ito na isang fake witness dahil noon ay nagnakaw, nagpanggap na patay na upang matakasan ang kanyang mga kaso. Kaya't ito ay isang tunay na kriminal. Kaya't napahiya ang mga nagpapagamit na ito para lang madiin ang dating Pangulong Duterte. Ipinamuka ni Senator Win Gatchalian na si Miss Maslog na witness laban kay dating Pangulong Duterte ay isang kriminal at pugante. Nakakahiya. Kaya't napagpasyahan ni Senator Risa Ontiveros na huling hearing na daw iyon. Well, ayon nga kasi sa mga netizens, ay tila mabubuko na kasi itong si Ontiveros kapag nagpatuloy pa ang hearing na iyon. Malinaw naman na kasi na ginamit lang nila si Alice Guo dahil nga isang Chinese. Siyempre, iisipin nila kaalyado ng dating Pangulong Duterte kasi nga naman pro-China at sa ganoong paraan ay pwedeng idiin ni Alice Guo ito si dating Pangulong Duterte. Pero napakabait ni dating Mayor Alice Guo, hindi nagpagamit sa administrasyon na ito upang idiin ang dating Pangulong Duterte. Siguradong pinagtatawanan ka na ngayon, Risa Ontiveros ng taong bayan, dahil wala ka namang napala sa hearing na ito. Ipinalabas mo lang sa buong Pilipinas na hindi sangkot ang dating Pangulong Duterte. Malinis ang mga Duterte. Bakit mo naman ihihinto ang hearing, Ontiveros? Takot ka na ba? Nagbigay naman ng komento at reaksyon ang magaling na influencer na si Mr. Real Talker. Dito ihinamon niya si Ontiveros na ipagpatuloy pa ang hearing nang magkaalaman na kung sino ang nasa likod ng pagdidiin kay dating Pangulong Duterte na wala namang kasalanan. Narito ang kanyang buong reaksyon, panoorin natin. They were invited to go to Davao. I just want to clarify, wala pong nangyaring invitation po ng Davao. Wala pong kilala. At yung picture na yon ay nag-iisang picture lang po yon, July 22 to be exact, 2022. Hindi na po presidente si former president that time. Grabe talaga mga lods, no? Pinipilit talaga nilang i-connect, no? Kay Tatay Digong. Yan yung napansin ko. Sa mga witness na pinagbibibit nila dyan sa Senado, tinatry talaga nila, gumagawa talaga sila ng way para i-connect sa mga Duterte. Diba? Sobrang desperado na. Alam niyo mga lords, nagiging katawa-tawa, 'di ba? Nagiging katawa-tawa na lang ang hearing sa Pogo. 'Di ba? Lalo na yung quadcom nila doon sa House. 'Di ba? Nagiging walang kwenta habang patagal ng patagal. 'Di ba? Mapapansin mo na na hindi talaga nila binibitawan as long as hindi nila, 'di ba? Or hindi sila makakapaghanap ng paraan para maikonekta ito sa mga Duterte. Diba? Hindi pa rin nila yan tatapusin. Sabi ni Risa mga lods, last hearing na lang daw yon, no? Pagdating dun sa Pogo at sa issue ni Alice Guo. Ay, bakit ihinto? Ituloy-tuloy mo lang, Risa.
Ay, nako. Alam niyo mga lods, bakit nila ihinto? Bakit ihinto ni Risa? Nagmukha na kasi siyang katawa-tawa. At pag hindi pa niya yan ihinto, mabubuko siya. Pansinin niyo na lang sa last, di ba, yung latest hearing na ang binitbit nila na resource person or witness is yung, di ba, yung nagkunwaring patay na para matakasan yung kanyang yung textbook scam before. Tapos ngayon biglang nabuhay at ginawa nilang, 'di ba, parang ni-recycle nila para mangdiin ng kung sino-sino. Nagisa ni Bato, 'di ba? Nagisa ni Bato ang intensyon ng babaeng 'yun. So ngayon, last na 'yon. Last na 'yon. Dapat, Risa, ituloy mo. Kasi, hindi pa nakukonek kay Tatay Digong di ba? Ituloy mo. Sa laki ho ng PNP, Intelligence Group, hindi ba ho niyo pwedeng diretsang i-access na lang po si Attorney David? Pangalawa, Intelligence Group po kayo. Ang kausap niyo ho, pugante ho to. Nagnakaw ng 24 million. Nagpanggap na patay at tumakbo sa Amerika. At ngayon, ginagamit niyo siya. Criminal ho to. Tama talaga. Di ba? Yung mga pinagdadala at pinagbibibit-bit nila ng mga witness sa hearing. Diyos ko, may mga criminal records. My God, doon pa lang questionable ang credibility or credibilidad. My God. Di ba? Tapos di ba? Tapos ginagamit nyo. Like for example, yung babaeng yun, nagpanggap nga yun na patay Something fishy talaga mga lods. Kasi bakit napunta yun siya sa eksena? Diba? Bakit napunta yun siya sa eksena? At bakit ginagamit yun ng gobyerno? Bakit ko nasabi? Ang gobyerno, sabi nga ng babae, di ba? Ang gobyerno pa mismo ang nag-finance ng kanyang plane ticket. Sana all! Diba? The big question is, bakit nakikipag-connect ang gobyerno doon? 'Di ba sa babaeng 'yun? 'Di ba parang ginagamit nila, nire-recycle nila para ano? Grabe. Talagang dito mo makikita mga lods, unbelievable talaga. Talagang yung police pa talaga ginamit niya yung kriminal. Natatawa na lang ako. Imaginin mo, ang isang pulis, 'di ba? Naging uto-uto ng kriminal. Talaga nga namang hindi nagtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Kahit anong paninira nyo sa mga Duterte, wala kayong pruweba at ebidensya. Ang inyong mga ibinabatong putik at baho ay babalik lamang sa inyo. Huwag naman Don Tiveros, bakit mo ititigil ang hearing? Kaya alis ko kasi palpak ang mga witness. Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.